Okay, mabilis ang catch up tayo. Balita sa Luzon. Tumataas na ang bilang ng mga nasawi dahil sa malakas na ulan at landslides dulot ng habagat at mga nagdaang bagyo. 7 tao na ang naiulat na pumanaw at patuloy pa rin ang pagbabantay ng mga awtoridad sa mga apektadong lugar. Importante na maging alerto ang mga kababayan natin sa mga lugar na madalas bahain. Sa mga biyahero at residente sa Luzon, ingat sa ulan. 9 ports had to cancel trips dahil sa habagat rains at may mga lugar na binaha na rin. Metro Manila at ilang probinsya ay nasa red rainfall warning, kaya stay updated sa mga advisories ng PAGASA. Heads up sa mga nakatira sa landslide at flood-prone areas. Ayon sa DNR, nasa 9,096 barangays ang nasa panganib kapag umuulan ng malakas. Importante na alam natin ang risk level ng lugar natin para makapaghanda at makaiwas sa peligro. May bagong twist sa flood control scandal na kinasasangkutan ng ilang government officials. Isang dating bodyguard ang nagsabing inalok sila ng milyon para bawiin ang kanilang testimonya laban sa mga opisyal na sangkot. Mukhang tuloy-tuloy pa rin ang mga usapin tungkol sa mga aligasyon ng katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. Para sa mga motorista, posibleng bumaba ang presyo ng gasolina, diesel at kerosene ng hanggang 10 pipa kada litro sa susunod na linggo. Ang pagbaba ng presyo ay dahil sa patuloy na pagbaba ng world oil prices at mga bagong pag-asa sa US-Iran deal. Kung magtutuloy-tuloy ito, malaking ginhawa ito sa mga nagdadrive araw-araw. Sa mga motorista, abangan ang posibleng pagbaba ng presyo ng gasolina ng hanggang 10 kada litro sa susunod na linggo.